Amazing grace, how sweet the sound that saved. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At ako po ay nagagalak na nandito po ngayon sa inyong harapan. At ito po ay parang hindi talaga kailangan na humindi. Kasi para po sa Lord ang ating pong gagawin. Kaya po nung sinabihan ko ako ni Pastor, makakahindi pa ako sa iyo. Kasi for God's glory naman po. Kaya yun po. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon for giving me this honor and privilege na makapag-share po ng Word of God sa inyong harapan. Amen? God is good. And all the time, God is good. Amen. At sa mensahe po ng ating Panginoon ngayon is aware na po kayo siguro at familiar na po sa inyo ang John chapter 10 verse 10. Pero bago po ang lahat, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Minsan pa, Panginoon, we come before you, Lord God, with a grateful heart, with a thankful heart, with gladness in our hearts, O God, to give you praise, to give you thanks, to give you glory. Lord God, tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa aming mga buhay, di mo kami pinababayaan, nandiyan lagi yung paggabay mo, protection mo, provision mo sa aming lahat, Panginoon. Lord God, thank you for this morning, Panginoon, that we are gathered once again for your glory, Panginoon, para purihin ka, para magsamba sa iyo, Panginoon, para pasalamatan ka for everything that you have done sa aming mga buhay. And Lord, minsan pa, Panginoon, lumalapit kami sa iyo na may pagpapakumbaba, na kami yung pakalinisin, Panginoon, upang kami karapat-dapat na lumapit sa iyong harapan, na to meet your holy presence, Panginoon. At Lord God, for this morning, Panginoon, kami po ay nananalangin na may you bless each and every one, O God. Bless your word, Panginoon. Bless your servant, Panginoon. And bless your people who will hear your words, Panginoon. Lord God, allow us, Lord God, na maintindihan ang iyong mga salita nang sa ganun, Lord, may isa pamuhay namin ito sa aming pang-araw-araw ng pamumuhay. Salamat po, Lord, to you alone, all the highest praises, adoration, thanksgiving, the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lahat tayo po ay nabibisi, di ba? Amen. Meron ba hindi nabibisi sa araw-araw na ginagawa natin sa ating mga buhay? Wala. Lahat po tayo busy, di po ba? Amen. Madalas, yung araw natin, ginugugol natin, yung lakas natin, tinutuon natin sa mga bagay-bagay na kung saan yung gusto nating makuha yung mga hinahangad natin sa buhay. Pero paano kung yung hinahangad natin na iyon, merong biglang dumating na unos, na bagyo, na trahedya sa ating mga buhay. At yung mga pinaglaanan natin ng oras natin, ng buhay natin, ng panahon natin, ng todo-todo, biglang nawala. Masakit sa puso po yun, di po ba? Amen. Kasi po, hindi natin sinama ang Panginoon sa lahat ng mga plinano natin sa buhay. Kasi po, importante po na sa lahat ng gagawin natin, lahat ng plano natin, isanggunin natin sa Panginoon. Dahil po, kung hindi ito kalooban ng Panginoon, ay hindi tayo magtatagumpay. Di po ba? Amen. At sa mensahe po ng Panginoon sa araw na ito, ay atin pong pinamagatan na life that is truly life. Bakit natin masasabing a life that is truly life? Kasi nga po, yung buhay natin, kung wala ang Panginoon, is nothing. We cannot do anything kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay, di po ba? We are nothing kung wala tayo sa presensya ng Panginoon, di po ba? Kaya po, ang John 10:10, tinuturo po dito ng Panginoon na yung mga kausap niya dito actually is yung mga Pariseo. Ang mga Pariseo. At pinapakita po ng Panginoon dito kung paano siya naging shepherd natin at tayo yung kanyang mga tupa. Amen? Kaya nga po, ito sa John 10:10, sinasabi po dyan, the thief comes only to steal and kill and destroy.
I have come that they may have life and have it to the full. Ang nagsasalita po dito ay si Jesus Christ. At ang gusto niyang ipakita sa atin is, paano nga ba tayo mamuhay na kasama siya? Amen? At kung titignan po natin, yung pag tayo po ay nagiging busy, we are being under Satan's yoke daw. Kasi nakakalimutan natin ang Panginoon. Busy tayo sa maraming bagay. Busy tayo sa ating mga trabaho. Busy tayo. Kung wala man tayo sa trabaho, ang dami pa rin nating pinagbibisihan. Pero, as the scripture said, the thief comes only to steal and kill and destroy. So, kailangan natin magkaroon ng identification. Sa ating pong point number 1 is identification. Kailangan natin ma-identify kung sino ba yung thief na sinasabi dyan. Amen? So, who are the thieves in our life? Si Satan. Kasi po, si Satan, yung in the form of our adversaries, si Satan po yung pumapasok sa buhay natin. In the form of our enemies, si Satan po yung pumapasok sa buhay natin. Kaya nga po, si Satan, ang gusto niya sa atin is kunin, patayin, sirain, wasakin, kung ano yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya naman, kailangan natin i-identify kung ano ba yung mga thief sa buhay natin. So, kung alam natin na si Satan, yung numero 1 mangwawasak sa buhay natin, sa buhay na gustong ibigay sa atin ng Panginoon, kailangan alam din natin kung ano yung mga ginagamit ni Satan para may sa katuparan niya yung purpose niya sa buhay natin. Amen? So, what are the thieves in our lives? Yan po yung isa po dyan sa ating pagiging busy sa social media. How much time do we spend po sa social media? Diba? Nauubos na halos ang oras natin sa social media. Diba? Kung tayo po ay natutulog ng 8 hours a day, sa 24 hours, natutulog tayo ng 8 hours. Tapos may trabaho tayo, pumapasok tayo sa school ng 8 hours. So, saan natin ginugugol yung natitirang 8 hours? So, nauubos po natin yan sa maraming bagay. At isa na po dyan, yung social media. Tapos po, pag naalala natin, ay, meron palang Diyos na kailangan ko din pagtuunan ng panahon. Pero, pag naalala natin yun, pagod na tayo. Inaantok na tayo. Hindi na natin magawa yung para sa Lord. So, ninanakaw po ng social media yung ating mga time na para sa Lord. Hindi naman po masama na bumisita tayo sa social media, pero huwag po natin kalimutan na may Diyos na nag-aantay na lumapit tayo sa Kanya. Amen? Amen. What else? Online gaming or games. Marami po siguro sa atin dito ang may mga games sa cellphone. Marami po ba ang nag-game sa cellphone? Kung wala po, very good. Dahil po, nilalaan po natin yun sa Panginoon. Paano naman po yung mga kinahihiligan natin na manood? Manood ng TV, manood ng mga TV programs, mga telenovela. Di ba? Kinakain din po ng mga yun ang ating time. Di po ba? Kaya, yun po, bilang mga lingkod po ng Panginoon, believers of Christ, dapat po, alam po natin yung mga kailangan natin na i-prioritize sa buhay natin. Dahil po, sabi nga po ng ating Panginoon, I have come that they may have life, sabi niya. Di ba ba? Kung si Satan comes to steal and kill and destroy, Jesus have promised, I have come that they may have life. So, ang kailangan lang natin, magkaroon tayo ng prioritization sa ating mga buhay. Alam natin kung ano yung priorities natin sa buhay. Ano nga ba ang kailangan natin i-prioritize sa ating mga buhay? Yan po yung kailangan natin magkaroon ng intimate relationship with the Lord. So, paano tayo magkakaroon ng intimate relationship with the Lord kung nauubos ang oras natin sa social media at panonood ng mga favorite nating na telenovela, di po ba? Amen? Amen. So, kailangan lang po natin na magkaroon po tayo ng priorities sa ating mga buhay. At kailangan po natin na unahin po ang ating sa Panginoon
bilang number 1 priority natin sa lahat ng ginagawa natin. Dahil po, kung tunay nga na tayo ay naniniwala na merong Diyos, bigyan natin siya ng intimate relationship. Dahil po, si Jesus naman po ang makakapagbigay sa atin ng protection, ng guidance, ng provision sa mga panahon na kailangan natin siya. Amen? Hindi natin ma-experience yung tinatawag na God's provision kung wala tayong relationship sa Panginoon. So, gawin natin si Jesus bilang ating number 1 priority sa buhay. Dahil po, pag ginawa po natin yun, nabibuild natin, na-establish natin yung magandang relationship natin sa Panginoon. Dahil po, pag meron tayong intimate relationship with the Lord, mararamdaman po natin yung pagmamahal niya eh. Mararamdaman natin na tayo'y iniingatan niya. Mararamdaman natin na tayo'y pinoproteksyonan niya. Di po ba? Kasi may mga times na nahihirapan tayo, hindi na natin alam yung mga ginagawa natin, pero bigla natin nagawa. Siguro kung hindi tayo mga believers of Christ, sasabihin natin, wow, magic. Pero dahil nga po, meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, masasabi natin na it's the work of God. It's the miracle that comes from God. Dahil ang Panginoon po natin is makapangyarihan. Ang Panginoon po natin is omniscient, the God, the all-knowing God. So alam niya po kung ano yung pangangailangan natin. All we need to do is to have a good and intimate relationship with Him. Amen? Amen. At kung meron na tayong magandang relasyon sa ating Panginoon, makikita din po natin, He can reveal His plan unto us. Alam natin po, ginaguide niya tayo kung saan tayo mapapabuti. Hindi niya tayo hahayaan na mapapariwara, hindi niya tayo hahayaan na mawalay sa kanyang presensya. At kung meron tayong magandang relationship sa Panginoon, andyan din po yung commitment natin to do His will. Amen. Kasi hindi po natin magagawang sumunod sa mga kagustuhan ng Panginoon kung wala tayong magandang relasyon sa Kanya. Sabi nga po, kung gusto mo nga daw po ng magandang buhay, kung gusto mo ng mabuting buhay, ayusin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Amen? Dahil yun po ang key to have a good life. Kasi nga po, pinangako ng Panginoon, I have come that they may have life. Para magkaroon daw tayo ng buhay. Yun ang gustong iparating sa atin ng Panginoon. Although andyan po yung mga distractions ni Satan sa ating mga buhay, andyan yung mga struggles natin sa buhay, andyan yung mga distress, difficulties, trials, pero kung nasa kamay po tayo ng Panginoon, makakangiti pa rin tayo kahit ang dami na nating pinagdadaanan na mabibigat na problema. Dahil alam natin na meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Amen. Amen. Kung tayo po, binibigyan natin ng priority ang ating Panginoon, we could always experience God's help in times of trouble. Amen? Andyan siya lagi nakaagapay sa atin. All-knowing God siya. Alam niya kung ano yung nangyayari sa atin. At alam din po ng Panginoon pag tayo'y tinitreten ni Satanas. Diba? Kasi si Satan laging naghahanap yan ng foothold. Paano niya tayo pasukin? Paano siya maka-penetrate sa buhay natin? Paano niya tayo i-distract sa focus natin sa Panginoon? Kaya nga po, para manghina si Satan, kailangan lagi natin itaas ang Panginoon sa ating mga buhay. Lagi natin siyang purihin, lagi natin siyang pasalamatan. Dahil po, pag hindi natin yan magawa, mapapasok po ni Satan ang buhay natin. At nandyan siya to kill, steal, and destroy kung ano po yung gustong ibigay na buhay ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. He's always there to rescue us. Nandyan siya lagi para i-rescue tayo. At if we could only trust in Him, mayroon po tayong assurance na hindi niya tayo pababayaan. Tatanggalin niya ang lahat ng obstacles natin sa buhay. Ipipave the way niya kung paano natin malagpasan ang lahat ng pinagdadaanan natin. Amen? At ang gusto po ng Panginoon is He wants to give what's best for us. Ayaw niya tayo mapariwara kasi we belong to Him na eh. We belong to His kingdom. Kaya ang dapat natin gawin, magkaroon tayo ng spiritualization. Dahil pinangako ng Panginoon na I have come that they may have
life, sabi niya po doon sa pangalawang point natin, di po ba? Hindi lang basta life, but life to the fullest. Have it to the full, sabi niya. Pinangako po yan ng Panginoon. So anong gagawin natin para makamtan natin yung buhay na gustong ibigay sa atin ng Panginoon? Dapat magkaroon tayo ng spiritualization. Pag magkaroon tayo ng spiritualization sa buhay, we could immerse ourselves in the presence of God. Nananatili tayo sa presensya ng Panginoon. Ano man pagsubok ang mandanasan natin, mananatili lang tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Bagkus tutulungan niya tayo para malagpasan ang anumang pinagdadaanan natin. Amen? Amen. If we consider ourselves spiritually abundant, mararanasan natin po yung faithfulness ng God, ng Panginoon. Yung goodness ng Panginoon, yung protection ng Panginoon, yung provision ng Panginoon. Hindi tayo magkukulang dahil pinangako niya na hindi niya tayo pagkukulangin. Dahil sabi nga niya, Christ is enough. So, kung magtitiwala lang tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng contentment. We will not ask for more. Dahil po, pag nananahan tayo sa salita ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Kung meron man tayong mga kulang sa budget, kulang sa kalakasan, pagkatiwala natin ang lahat dahil our God is a good provider. Siya po ang ating Jehovah Jireh. Hindi na tayo pababayaan. Kaya masasabi natin na spiritually abundant tayo dahil alam natin na kung ano man yung gustong nakawin, gustong wasakin, gustong sirain ni Satan, hindi po ito hahayaan ng Panginoon na matalo tayo. Lagi niya tayong ipapanalo kasi anak niya tayo eh. Anak niya tayo eh. We belong in His kingdom. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Kaya naman, yan po, pag meron tayong spiritual life, mararamdaman natin yung belongingness natin sa Panginoon. That we belong in His kingdom. Dahil po, sabi nga niya sa John 10:26, sabi niya doon, but you do not believe because you are not my sheep. So kung hindi tayo belong sa kingdom ng Panginoon, kung hindi natin i-consider yung sarili natin na tupa ng ating Panginoon. Kasi si Jesus Christ po yung ating shepherd, di ba? Tayo po yung kanyang sheep, tayo po yung kanyang tupa. So if we don't belong sa kanyang kingdom, hindi natin mararanasan, hindi natin mararamdaman yung buhay na gustong ibigay niya sa atin. Amen? Amen. Kasi po, if we consider ourselves a follower of Christ, we could live a life that is truly life. We could say that we have a life that revolves and growing in the grace and love and knowledge of our Jesus Christ. Amen? Amen. So, yun po no, pag meron tayong spiritual life, masasabi natin na spiritually abundant tayo. Masasabi natin na belong tayo sa kingdom of God. At eto po, yung isa pa sa pinaka-importante na concern natin bilang mga Kristiyano, ang eternal life. So kung meron tayong spiritual life, alam natin na we belong, na meron tayong spiritual life. Yung buhay na walang hanggan. Dahil nga, sabi po sa John 10:7, sabi niya doon, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. At sa John 14:6, sabi po ng ating Panginoon doon, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. So si Jesus lamang po, yung tanging daan, yung gate, para makapasok po tayo sa kingdom of God. Para makamtan natin yung buhay na walang hanggan, ayusin natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil po maliwanag po na sinasabi ng Bible na Jesus is the only way to salvation. Amen? Amen. Dahil po, kung importante po yung mga ginagawa natin sa ating araw-araw na pamumuhay, dapat po, mas importante po na ayusin natin yung relasyon natin sa Panginoon. Dahil anumang hirap, anumang pagsisikap na gawin mo, kung ano yung gusto mo, kung wala naman ang Diyos sa buhay mo, biglang nawala, aray, ang sakit po, di po ba? Pero pag meron po tayong Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Amen. Ang gusto lang po ng Panginoon, we must remain in Him so that He can remain in us.
Amen po. So that we can live a life according to His will. We can obey His commandments, and most importantly, we can aim a life that will bring us to everlasting life. Amen? Amen. At sa ating pong point number 4, kung alam natin na-identify na natin kung sino yung kaaway natin, kung ano yung mga nakakaistorbo sa atin, sa pagpupuri natin sa Panginoon. Kung alam natin yung buhay na meron tayo, yung spiritual life natin is mataas ang level ng spiritual life natin. At kung alam natin na meron tayo, alam natin na si Jesus po yung prioritize natin, magkakaroon din po tayo ng distinction. God has given us the ability to discern. Kasi po, di ba, kung experience po ninyo, kung may mga temptation, may parang may bumubulong sa atin, di po ba? Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Yun pala, mapapahamak ka. Pero sa kabilang side, huwag mong gawin yan, anak, mapapahamak ka dyan. So, madi-distinguish natin yung world's voice from God's voice pag alam natin na nandun tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Kasi, ang sabi nga dyan sa John 10, verse 3 to 4, sabi niya dyan, the gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and lead them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. So tayo po ay sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon kung kino-consider natin yung sarili natin na we belong sa kingdom ng Panginoon. Kung kino-consider natin na tayo po ay believers ng ating Panginoong Jesus. Kung kino-consider natin na tayo po ay Kristiyano. Dala-dala po natin ang Kristiyano, parang pagdadala natin ng ating mga pangalan. Ang pagiging Kristiyano po is hindi madali. Hindi madali. Kasi tayo po, naka-depend tayo sa Word of God. Lahat ng ginagawa natin kailangan naka-align sa kalooban ng Panginoon. Lahat ng desisyon natin, kailangan isanggunin natin sa Panginoon. Lahat ng plano natin sa buhay, is i-consult natin ang ating Panginoon. Dahil po, kung hindi kalooban ng Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Amen? Amen. Kaya, yun nga po, kailangan natin ma-distinguish yung world's voice from God's voice. Dahil po, yun nga, yung world's voice, yan po yung udyok ni Satan, yung binubulong ni Satan, na para sa atin, akala natin maganda, pero hindi natin na alam, nakapahamakan pala yung pupuntahan ng voice na yun. So, kung tayo po ay nananahan sa salita ng Panginoon, kaya po natin, magkakaroon po tayo ng ability to discern. Kung ito man ay ang voice ni Satan or kung ito po ay voice of God. Dahil po, kung alam natin yung voice of God, alam natin na nananahan po ang Holy Spirit sa atin. Kasi kino-convict niya tayo eh. Anak, hindi tama yung ginawa mo. Anak, mali ang gagawin mo. Huwag mo nang ituloy. Yun po yung mga mati-discern natin kung alam natin na meron tayong Diyos sa ating mga puso. Amen? Amen. Dahil po, pag tayo po ay nako-convict sa maling ginagawa natin, alam natin na ang Holy Spirit po ay kumikilos sa ating mga buhay. Alam natin na tayo po ay nasa presensya ng Panginoon. Dahil kung alam natin na tayo'y nasa presensya ng Panginoon, alam din po natin na tayo po ay secured. Meron tayong masasabing buhay na ganap. A life that is truly life. Amen? Amen. Kaya naman, how can we apply John 10:10 sa buhay natin? So God has given us the wisdom to distinguish God's purpose from Satan's purpose. So makikita rin po natin sa Bible na from Genesis to Revelation, laging andyan si Satan na nang didistract sa mga lingkod ng Panginoon. Diba laging andyan siya? Kaya naman, kung alam natin yung purpose ni Satan sa ating mga buhay, yun po yung to steal, kill, and destroy the good things that God has created for us. Pero pag alam naman natin yung purpose po ng ating Panginoon sa ating mga buhay, yun po yung abundant life na pinangako niya. I have come that they may have life. At hindi lang life, di po ba? But life
life to the fullest. So, wag natin pong bigyan ng mas importante yung mga worldly possessions, yung mga pag-aari dito sa lupa, yung mga malalaking bahay, malagagarang sasakyan, di po ba? Yun yung ini-aim natin, yumaman. Pero paano po kung walang Diyos sa ating mga buhay? Tayo po ay kawawa. Mahirap tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi natin kilala ang Panginoon. Pag nandun tayo sa ating comfort zone, nakakalimutan natin ang Panginoon. Kaya po, normal lang po sa atin na magkaroon po ng mga pagsubok, struggles sa buhay, mga difficulties, dahil po, yun po yung magpapatatag sa ating mga faith, sa ating mga pananampalataya. Yun po, yung magbibigay sa atin ng magandang relasyon sa Panginoon. Kasi nagtitiwala tayo sa Kanya, wala tayong ibang aasahan kundi ang Panginoon. Di po ba? Siya lang yung aasahan natin, walang iba. Kasi kung aasa tayo sa mundo, iiwanan lang tayo. Kung wala kang pera, hindi mo may papanalo ang kaso. Di po ba? Pero sa Panginoon, pantay-pantay po tayo. In the eyes of God, walang mayaman, walang mahirap. Ang importante po sa Kanya is yung relasyon natin sa Kanya para ibigay sa atin yung buhay na gusto niyang ibigay sa atin. A life that is truly life. Amen? Amen. At yung God's purpose sa atin, alam natin na ang promise po ng Panginoon is to protect us, provide all our needs, rescue us in times of distress, trials and difficulties, and lays down His life for us to have that eternal life. Kung titingnan po natin yung the power of the cross, si Jesus Christ namatay, naghirap, nagpakasakit, pinahiya, para lang tayo, para i-restore yung relationship natin sa Panginoon, para tayo makalapit sa Panginoon. At sa pagkamatay niya sa krus, dinala niya po yung buhay na walang hanggan. Di po ba? Dahil po, si Jesus lamang ang tanging daan upang makalapit tayo sa Diyos Ama, sa Diyos na naglalang sa atin, sa Diyos na nagbigay buhay sa atin. Amen? Amen. If we belong to His kingdom, we could receive the gift of His indwelling Spirit. Andyan lagi yung Holy Spirit na nagpo-convict sa atin kung mali yung ginagawa natin. Andyan yung Holy Spirit na nag-guide sa atin kung paano tayo makapamuhay ng naayon sa kagustuhan ng Panginoon. At kung meron tayong magandang relationship sa Panginoon, magkakaroon din po tayo yung gift of His Word that serves as guide sa ating buhay para makapamuhay tayo ng matuwid. We can be a righteous person dahil nananahan tayo sa Kanyang mga salita. Amen? Amen. At we could have the gift of prayer. Dahil po, hindi po lahat ng nananalangin ay sinasagot po ng Panginoon. Di po ba? Amen. Amen. Hindi po lahat ng panalangin natin ay sinasagot ng Panginoon. Pero kung meron tayong magandang relasyon sa Panginoon, ang Panginoon po, alam niya kung ano po yung ninanais ng ating mga puso. Yung prayer po is our direct communication with the Lord sa Panginoon. Doon natin siya nakakausap. Di po ba? Kung may mga tanong tayo, tapos biglang nagbasa ka ng Bible, makikita mo yung sagot na sa Bible, kung ano yung tanong mo. Di po ba? Kung tayo nahihirapan, mag-open ka ng Bible, may mga promise po ng Panginoon. So, yun po, kailangan natin na ayusin po yung relasyon natin sa Panginoon. Yung pagiging busy po natin, dapat magpaka-busy po tayo for His glory sa Panginoon. Dahil po, hindi po mawawalan ng saysay ang ating paglilingkod sa Panginoon. Our labor is not in vain. Sabi nga po, dito ba? At pag maayos po yung relasyon natin sa Panginoon, magbibigyan din po tayo ng privilege to be used by Him, gaya po ng mga lingkod ng Panginoon na ginagamit po sa church. Di po ba? Hindi lang naman po yung mga music team o yung mga nagpipreach. Kahit po yung mga nag-aayos ng upuan, ministry din po yan. So, ang Panginoon po, lahat tayo pantay-pantay sa Kanyang paningin. Kaya wag po natin kalimutan, wag po tayong ma-insecure na, ay siya, doon siya ginagamit sa pulpit. Ako dito lang tagalinis. Wag po. Kasi po, pantay-pantay tayo sa paningin po ng Panginoon. Magkakaiba lang tayo ng function. Yun po yung ating pong tandaan. Magkakaiba lang tayo ng function, but in the eyes of God, pantay-pantay po tayo. Amen? Amen. So,
po, dapat alam natin na all of us were created to know God, to walk with God, and to need God. Kailangan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Dahil hindi po tayo magtatagumpay sa lahat ng hinahangad natin kung walang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. At sa ating pong conclusion na. Sa ating pong conclusion, we need to live a life committed to Jesus. We need to decide, we need to determine, and we need to do what the Word says to lead us to live a life that is truly life. A life rooted from the Scripture and from God's purpose in us. Amen? Amen. Kasi po, ang Panginoon, He is faithful. At siya po ay tapat sa kanyang pangako. Hindi kung tayong mga tao, promises are made to be broken, di ba? Pinangako natin, sige Lord, magbabasa na ako ng salita mo, magbabasa na ako ng Bible. Pero pagdating sa bahay, nakita mo maganda yung mapapanood, inuna mo na naman yung papanoorin. Wala na naman tayong time sa Lord. So bigyan lang po natin ng priority ang ating Panginoon for us to live a life that is truly life. Amen? Amen. To God be the glory po. Hallelujah. Tayo may manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you po, Panginoon, for this day. Thank you, Lord, sa binigay mo na mensahe sa amin. Allow us, Lord, na magawa namin ito, Panginoon, na yung mga tips sa aming mga buhay, Panginoon, ay ma-eliminate namin ito sa aming mga buhay. Bagkus, Lord, ikaw po ang i-prioritize namin sa aming mga buhay. Ikaw po, Lord, ang uunahin namin. Dahil truly, Lord, you are the God who provides all our needs, Panginoon. You are the God who is always there beside us, Panginoon, to help us, to rescue us, to protect us, Panginoon. Andyan ka lagi, Panginoon. Lord God, andyan po yung pagmamahal mo sa amin na dinagmamaliw, Lord God. Andyan po na pinadadama mo sa amin ang pagmamahal mo, yung pag-iingat mo sa amin. Di mo kami pinababayaan sa lahat ng laban namin sa buhay. Kaya naman, Lord, maraming salamat po, Panginoon. We could say that we have everything, Lord, because you are our everything. Salamat po, Panginoon, at ikaw lamang ang siyang maitaas, ikaw lamang ang siyang matakila, ikaw lamang ang siyang maparangalan, ikaw lamang ang aming pupurihin, ikaw lamang ang aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan dahil ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagmamahal sa amin na hindi nagmamaliw. Maraming salamat po, Panginoon. To you alone, all the highest praises, the highest glory, the highest adoration, the highest thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen.